Ano po ba yung inyo pong masasabi sa mga kasalukuyang kaganapan sa ngayon katulad ng pagmahalan ng mga presyo ng bilihin at po yung inyong feeling about that? Kayo ba ay natutuwa or ano? Ang totoo yan. Matuwa ka sa hindi, wala naman silang pakialam sa'yo. Oo. Diba? Kasalanan mo yan, binoto mo eh. Ah, Ang pinaka-importante yan, maisip mo man lang minsan na bumoto ka at nangakong ganito ang gagawin, tandaan mo hindi niya tinupad. So, next time siguro, Magiging aral na lang, sir. oh, pwede ka na lang sabihin, magtanda ka na. Diba? Ganun lang kasi hindi. Sir, kayo po ba ay naging satisfied sa naging pamumuno ni former President Rodrigo Duterte? Satisfied. Kayo po ba ay, kumbaga, naging okay sa inyo ang kanyang pamumuno? Siya po ay naging Pangulo pa ng Pilipinas? Okay naman. Una sa lahat, binoto ko yun. Pangalawa, yung sinasabi niyang gagawin niya, nagawa naman. Diba? Ang tataon nga lang, na dahil sa gumagawa siya ng mabuti, Oh, marami sumasalungat na mga gustong. Kaya yun, sa halip na mapapaganda tayo, napapasama tayo sa iba. Diba? Pero kahit pa paano, may isang salita lang, kontento ko sa ginawa ni Presidente Duterte. Okay na okay. eto Ewan sir, ko sa kanila. ngayon sir, eto po, and kung sakasakali, si Vice President Sara Duterte, tumakbo bilang Pangulo this coming election 2028, kayo po ba ay bubuto sa kanya o hindi? Kung sa akin lang, sa sarili ko lang, kahit pa ba sabihin na natin hindi maganda ang pagtatagpo namin sa palengke ng Davao. Bakit? Ano ho ba yung nangyari sa palengke ng Davao about kay Vice President Sara Duterte at saka sa'yo? Nagkataon kasi minsan, Yes. napapasyal ako ng Davao. Mm. Yung sinasabi nilang ganito, Baywalk, Yes. di ba? Oo. Sa gabi, maraming tao dyan, Mm. sa lugar na yan. Yeah. Ngayon, nung nandoon ako nung panahon yon, siguro nag-aano sila, tinitingnan nila yung area. May kasama kasi sa mga pulis. Hindi ko alam kung official siya noon o vice mayor o mayor, hindi ko rin alam. Pero kasalanan ko talaga kasi nanggulo ko doon. Nanggulo ka doon sa lugar na yon. Oo, nanggulo ko doon. Tapos Pasyalan yun eh. ano nangyari after nun? Ngayon, sinabihan siya nung isa sa mga nagmamayari ng school doon. Ma'am, may parang hindi taga rito siya, nanggugulo. Ikaw yon. Oo, ako yun. Yes. Kasi ako yun. Tinanong niya ako, taga saan ka, kuya? Sabi ko, taga Maynila po. Ngayon, bakit mo ginawa dito yan? Sabi ko, makulit eh. Gusto kung ganun pala, kung kulitin ka, mananakit ka. Bawal po dito Sabi ni yun. Vice President. Oo. Okay. Bawal po dito yun. Ibig sabihin nun, kung kukulitin ako, magpapakulit na lang ako. Hindi ko pwede sa akin yun. Manilihin niyo po ako. Mamili ka lang. Sino nagsabi? Si Sara. Oo. Mababaon ka dito, uuwi ka ng Maynila. Sabay sinapok niya ako. Pero hindi ako nagdamdam. Kasi Oo. nga, kasalanan ko yun. Ginawa ni Sara Oo. Duterte. Grabe pala Oo, no. pare. Galing pala no. Matapang niya, matapang. Pero yung na kanyang babae. pagdisiplina, ikaw ba ay nagalit sa kanya o hindi? Hindi. Sapagkat, Nung maisip ko, kung naman hindi ko lugar yun. At saka, ano niya yun eh. Kung pagkatalo, butante niya yung mga yun. Kaya pinagtatalo. saka gusto niya ng kapayapaan. Ngayon, ang gusto niyang mangyari, sana kung namasyal ka dito sa lugar ko, maging maingat ka sa mga pananalita mo, hindi kaya maging maayos ka, katulad ng pamamalakad na. Parang gano'n ang datingan. Hindi na ako ngini. Kasalanan ko eh. Ito pa sir, ngayon, makailan lamang nag-declare ng war on drugs si Basti Duterte, which is ito yung anak ni Pangulong Duterte. Noong si Pangulong Duterte ang namumuno sa bansa natin nung taong yung simula 2016 hanggang 2022, nag-declare din siya ng war on drugs. Kanina sa ating pag-uusap na ikaw ay pabor. Kayo ho ba sa ngayon sa pag-declare ni Basti Duterte ng war on drugs, pabor ho ba kayo? 50-50. Okay, bakit?
una higit sa lahat, pabor ako dahil Pilipino ako. Nasa Pilipinas tayo. Sa war on drugs. Oo, pabor ako sa war on drugs. Mm. Ni baste kung sakasakali lang ha. Yes. Kaya ako naman sinabi 50-50, maraming nakikialam pagdating sa bagay na yan. Lalo na sa karapatang banta. Maniwala ka sa hindi pare. Pag ang pulis pinatay ng Pag ang pulis pinatay ng drug addict, wala kang maririnig. Walang maririnig. Oo, wala. Pag ang pulis, dinali ng Pinatay drug addict, ng drug addict. walang maririnig. Walang maririnig sa mga taong yan. Okay. Pero kung ang drug lord, drug addict, user o kaya puser, pinatay ng pulis, Oh. napakaraming maririnig. Daming tagapagtanggol. Oo, marami silang tagapagtanggol. So, kaya ko nasabing 50-50, hindi natin may pupuro yan gawa ng walang lulugaran yung mga kapulisan natin. Oh. At lalo pa, walang lulugaran yung nag-isip ng bagay na yan Mm. na sinasabing war on drugs. Yeah. Wala siyang lulugaran. Marami siyang makakakalaban. Bukod sa Pilipinong makitid ang utak, at ibang bansa atin. Papasok sa atin yan, diba? So, katulad na lang ni Presidente Duterte, Ah. na patatahimikin niya daw ang Pilipinas pagdating sa droga, totoo naman yun. Nangyari. Hindi pa ko doon. Talagang lahat na yata ng klase ng kaba naramdaman na ng mga animal. Oh. Pero ngayon wala na. Eto na uli. Nagbalikan na uli. So, siguro pagka ginawa niyan yun, ibaste, pag-isipan lang lang. Kasi Dahil, hindi lang Pilipino makakabangga niya, kundi pati sa ibang bansa. Tulad ng tatay niya. Diba? Pero pabor ako. bilang Pilipino. Bilang Pilipino, pabor ako. Noong kasagsagan ni Pangulong Duterte, nung nag-declare siya ng war on drugs, ano po ba yung inyong naramdaman sa kapaligiran? Una kong naramdaman, nawala yung mga salot dito sa Maynila. Oh, tapos? Jack! Pangalawa, unang-una, nawala yung mga snatcher dito. Oh. Mandirubot, snatcher, yung mga snapper, nawala lahat yan. Kasi nga, isang bagay lang ang aabutin mo Timik, Jack, timik. kung sakasakali, di ba? Yes. Ang ano ni Sir, yung kanyang aso, gusto rin sumama sa vlog. Oh, sige, Isa sir, lang continue. ang mangyayari sa'yo kung Ah. sakasakali. Ah, Mababaong ka lang. Mababaong ka lang. Di ba? Ang ibig na sabihin, mamamatay ka. yeah. So, nawala silang lahat. Mm. Tumigil ang drugs dito, drugs doon, tumigil yan. Lahat ng nagtutulak, nagtatago. Kasi nga, Panahon ni Digong yan. oo, mamamatay ka nga eh. Di ba? Kakapatid ka lang. Pag positive na nagbebenta ka ng droga, hindi kaya, nagsusupply ka ng droga, patay ka. Di ba? Ganun ka sistema yun. So, napakatagal na panahon na tumigil ang droga. Okay. So ngayon, wala na si Duterte, hindi na siya Pangulo. Ngayong iba na yung Pangulo natin, ano yung observation mo? Kung ipagkukumpara natin yung pamumuno ni Duterte sa pamumuno ngayon ni Marcos, ano yung observation mo about yan sa mga polvoron mo na yan? Hindi sa paninira. Oo, Sa yan. ngayon, nasa ngayon. Oo. Sa observasyon ko sa ngayon. Pag-upo ni Pangulong Bongbong Marcos, pasensya na po. Yes. Ito, pero totoo po ito. Pag-upo ni Bongbong Marcos, bumalik ang mga mandurukot. Kasi, may droga na naman. Diba? So, ang dahilan ng vote na yan at pang-isnat pang-hold up, yung droga. Yun lang ang dahilan. Bakit? Kung bakit ba kasi hindi maputol-putol ang nilipid? Diba? Ngayon, bumalik na naman sila uli sa dati. Maniwala ka sa hindi pare, anak ng Kernel, hinold up sa may dalaw. Oh. Anak ng pulis, hinold up. Diba? Sipin mo lang yun. Hindi na sila katulad ng dati nakabado. Ngayon, okay na sila. Hindi na sila, wala na silang pinangingilagan. Kasi nga, di ba tapos na termino ni President Duterte? Exact. Ito po, sir. Sana man lang may pumalit na ganun ulit. Ngayon ay umuusad ang Chacha. Kayo po ba updated about Chacha? Chacha change. Ano po ba? Pabor po ba kayo dito? Hindi. Ang hangad lang ng tata na yan, pare, Yes. para dun sa mayor ako ngayon. Oh. Susunod na mayor, anak ko. Oh. Ang susunod na mayor uli, apo ko.
pansariling kapakanan yan. Ang tsa-tsa. Oo. Hindi naman ano yan eh. Hindi naman pang taong bayan yan. Yun. Pansariling kapakanan yan. So, Kayo ho ba, pabor ho kayo sa tsa-tsa o hindi? Okay.